Naku, biyenan ko. Seryoso ka bang pumunta sa libing ng sarili mong asawa na nakasuot ng murang damit na yan? Ang boses ni Liza Reyes ay humihiwa sa tahimik na katahimikan ng kapilya na parang malupit na sampal. Nakakahiya. Mukha kang dukha. Agad na napatingin sa akin ang lahat ng mata. Ang simple pero eleganteng itim na damit ko. Napinili ko talaga dahil sa kanyang disente at hindi nakakaagaw pansin na itsura, ay labis na nakasakit sa aking manugang. Ang hindi niya alam ay ang supposedly murang damit na ito ay nagkakahalaga talaga ng 4,500,000. Liza, please, nagpapalam tayo kay tatay. Bulong ni Miguel, anak ko, na mukhang nahihirapan. Pero natagpuan na ng aking manugang ang kanyang audience. Hindi, Miguel, may dapat magsabi nito. Nagtatrabaho ako sa high-end boutiques. Kilala ko ang kalidad kapag nakikita ko. At ito, tinuro niya ang damit ko na may nakatagong paghama. Ito ay parang nabibili sa clearance rack. Walang klase ang nanay mo. Tumango ang kanyang mga kaibigan na si Carla at Nadia na parang maliliit na tupa, bulungan sa isa't isa. Kumalat ang bulungan ng pagkondena sa mga upuan. Nanahimik ako, magkahawak ang mga kamay. Nagkunwaring malalim ang sakit sa akin ng kanyang mga salita. Kawawa naman si Pedro, patuloy ni Liza, mas pinapalakas pa ang boses. Sigurado akong naghihirap siya sa kanyang libingan. Nakikita na ang kanyang balo ay hindi man lang nagkaroon ng respeto na magbihis ng disente para sa kanyang paalam. Nakakahiya para sa buong pamilya. Nagsimula nang bumagsak ang luha sa aking mga mata. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong naiipong galit. Ang babaeng ito ay nangahas na pahiyain ako sa pinakamasakit na araw ng aking buhay. Walang kaalam-alam na ako ang may-ari ng mismong brand na pinagtatrabahuhan niya bilang simpleng sales associate. Tingnan niyo siya. Patuloy niya sa kanyang performance. Hindi siya makabili ng disente na damit. Miguel, talaga dapat bigyan mo ng pera ang nanay mo para makabili siya ng apropriate. Ngumiti ako sa loob. Kung alam lang niya na ang aking aparador ay may higit 200 designer dresses, na ang aking bank account ay may mas maraming zero kaysa sa mga araw sa isang taon, at na ang kanyang termination letter ay nakapirma na at naghihintay sa aking pribadong opisina. Hinawakan ng aking anak na si Bella ang aking braso at bumulong. Nanay, huwag mo siyang pakinggan. Malupit siya. Pero kailangan ko pang marinig. Kailangan ko pang maghukay si Liza ng kanyang sariling profesional na libingan. Alam mo ba, Miguel, dramatically idinirekta ni Liza ang kanyang boses sa kanyang asawa. Kapag nagkaanak tayo, sana huwag maging katulad ng nanay mo. Sobrang basic. Binigyan niya ako ng awang tingin. Tingnan mo siya. Hindi niya alam kung paano magbihis para sa ganitong mahalagang okasyon. Lumakas ang tawa ng kanyang mga kaibigan. Nangahas pang magkomento si Carla. Totoo yan, Liza. Nagtatrabaho rin ako sa retail. At ang damit na yan ay hindi hihigit sa 5,000. Kung alam lang nila na ang mother of pearl buttons sa aking damit ay nagkakahalaga ng 28,000 bawat isa. Tama, Carla, sagot ni Liza. Kaya ko sinasabi na walang klase siya. Sa boutique kung saan ako nagtatrabaho, para kami sa sopistikadong kliyente, mga babaeng talagang nakakaunawa ng fashion at elegansa, di ba? Dismissively tinuro niya ako. Si Miguel, anak ko, ay mukhang lubos na uncomfortable, pero walang sinabi. Typical. Palagi siyang duwag pagdating sa pagkonpronta sa kanyang asawa. Liza, tama na. Sa wakas ay nakialam si Bella, mas matigas ang boses. Hindi, hayaan mo siya. Sa wakas ay nagsalita ako. Ang boses ko ay malambot at medyo nabali. Tama siya. Hindi ko naiintindihan ang mga eleganteng bagay na gaya niya. Ngumingiti ng tagumpay si Liza. Kahit papano, inamin mo. Tingnan mo, Bienan, hindi kasalanan mo na ipinanganak ka ng walang magandang panlasa. Pero pwede naman mag-effort na huwag ipahiya ang pamilya sa publiko. Discreetly nagpalakpakan ang kanyang mga kaibigan. Idinagdag pa ni Nadia na may peking simpatya. Ay, kawawa naman. Siguro mahirap ang walang resources para magbihis ng appropriate. Tama. Patuloy ni Liza na mas lumakas. Isipin mo, pumunta sa libing ng sarili mong asawa na parang pupunta lang sa SM para mamili ng groceries. Wala siyang common sense. Lumakas ang bulungan sa buong kapilya. Narinig ko ang mga piraso. Nakakahiya. Kawawa ang babae. Nakakahiya. Perfect. Habang mas maraming nakakita sa publiko na pahiyang ito, mas matamis ang aking paghihiganti. At ang mga sapatos na yan, patuloy ni Liza, tinuturo ang aking classic black pumps. Parang nabibili sa ukay-ukay. Diyos ko, kung ako yan, nahihiya akong lumabas ng bahay ng ganyan.
Ang pumps na yan ay custom pair na nagkakahalaga ng 675,000. Pero hindi niya malalaman. Tingnan mo, Bienan, condescendingly niya akong nilapitan. Alam ko walang-wala ka. Pero sa susunod na kailangan mong magbihis para sa importanteng okasyon, pwede kitang kautangin ng damit mula sa aking wardrobe. May connections ako sa pinakamagagandang stores. Delicious ang irony. Ang babaeng ito, na kumikita ng bese na halos 170,000 lang sa isang buwan sa pagbebenta ng aking mga damit sa aking boutique, ay nag-offer na pautangin ako ng dresses. Kung alam lang niya na ako mismo ang pumipirma sa kanyang sweldo. Napakakind mo, Liza, sagot ko sa nanginginig na boses. Pero ayaw kong mag-abala sa'yo. Walang abala. Charity na Kristiyano yan. Sagot niya na may peking ngiti. Ganoon ang ginagawa ng disente na tao sa posisyon ko. Nagmurmur ng approval ang kanyang mga kaibigan. Nangahas pang magkomento si Carla. Angel ka talaga, Liza. Hindi lahat ganoon ka-generous sa limited na tao. Limited. Umalingaw-ngaw ang salita sa isip ko. Kung alam lang nila na ang aking limitation ay pagmamay-ari ng 17 luxury boutiques, 3 textile factories, at kayamanan na higit 5.6 bilyon. Dagdag pa ni Liza, ngayon ay tinutukan ang buong kongregasyon. Sa tingin ko, makakakuha tayo ng aral dito. Ang kahalagahan ng edukasyon, ng pagkakaroon ng ambisyon, ng hindi pagsettle sa mediocrity. Nagdiscreet na palakpakan na nagkumpirma na naabot niya ang layunin. Ginawa niyang personal show ng moral superiority ang libing ng aking asawa. Kawawa naman si Pedro. Theatrically niya sinabi. Palagi niyang iniisip ang biyenan niya. Sabi niya noon, hindi niya alam kung paano mag-survive ito nang wala siya. Tama siya sa isang bagay. Palaging nag-alala ang aking yumaong asawa sa akin. Pero hindi sa dahilan na iniisip niya. Alam niya na masyado akong mabait. Masyado akong mapagpatawad. Palagi niyang sinasabi, Serafina, kapag wala na ako, huwag papayag na yurakan ka ng kahit sino. Dumating na ang araw na yon. Pagkatapos ng eskandalong ginawa ni Liza sa libing, umuwi ako sa aking 2015 Honda Civic, kotse na sinadya kong piliin para mapanatili ang aking faked bilang dukhang balo na walang magawa. Ang totoo, ang aking pribadong garahe ay may Bentley, Mercedes class, at Porsche na walang nakakaalam. Pero ngayon, kailangan ko pang maging ang Serafina na akala ng lahat. Ang hindi sopistikadong biyenan, ang balo na walang resources, ang babae na, ayon sa aking manugang, walang bakas ng elegansa. Pagdating sa aking simpleng apartment, hinubad ko ang aking 675,000 pumps at nagbuhos ng alak sa akin. Hindi basta alak, kundi vintage Bordeaux na nagkakahalaga ng 280,000 ang bote. Pero sa labas, ako ang babaeng bumibili ng boxed wine sa grocery. Tumunog ang phone ko. Si Bella, anak ko. Nanay, sorry talaga sa nangyari ngayon. Grabe ang behavior ni Liza. Huwag mag-alala, anak. Sagot ko sa pagod na boses. Sanay na ako sa comments niya. Pero hindi tama. Nanay, ganyan ang gawin sa libing ni tatay. Hindi makatao. Hindi alam ni Bella ang totoo tungkol sa aking pinansyal na sitwasyon. Noon pa ako nagdesisyon na itago ito sa aking mga anak. Mas safe ganoon, mas simple, at pinapayagan akong talagang makita ang mga tao sa paligid ko. Bukas kakausapin ko si Miguel, patuloy ni Bella. Hindi niya pwede payagan na tratuhin ka ng asawa niya ganoon. Hindi, please huwag. Ayaw kong magkaproblema sa marriage nila. Pero nag-uumpisa na ang problema. Hindi pa alam ni Liza, pero ang kanyang employer ay makakatanggap ng spesipikong tawag bukas. Pagkababa ng phone, pumunta ako sa aking seke study. Kwarto na hindi alam ng aking mga anak. Nakatago sa likod ng normal na bookshelf. Doon nakahiga ang aking tunay na kayamanan, mga kontrata ng aking companies, financial statements ng aking boutiques, at syempre, personal files ng lahat ng employees ko, kasama si Liza Reyes, Sales Associate Level 2, sa flagship store ko na may base salary na 170,000 sa buwan plus commission. Binuksan ko ang file niya at review ang history. 3 warning sa pagiging late, 2 reklamo ng customer sa dismissive attitude, at report ng supervisor na nagnote ng unwarranted air of superiority. Perfect. Kinuha ko ang private phone ko, yung para lang sa business, at tinawagan si Janice, AR director ko. Miss Santos, sobrang nakikiramay ako sa inyong pagkawala. Sinabi ni Janice na may tunay na lungkot. Salamat, Janice, pero may personal matter na kailangan mong hawakan bukas. Siyempre. Ano yon? Liza Reyes, employee sa Downtown Boutique. Gusto ko meticulous review ng performance niya sa nakaraang 6 months. May specific issues.
Sabihin na lang natin na nag-demonstrate siya ng lack of respect sa customers na hindi ko tinotolerate sa kumpanya ko. Perfectly naintindihan ni Janice. 15 years na siyang kasama ko at alam niya kapag ganoong tono ko. Seryoso. Naintindihan. Gusto mo prepare ko documentation para disciplinary action. Prepare lahat. Pero maghintay tayo ng tamang moment. Pagkababa, umupo ako sa Italian leader chair ko at nag-reflect sa events ng araw. Ang public humiliation ni Liza ay appetizer pa lang. Wala siyang ideya na kakalahatin niya ang maling tao. Palaging sinasabi ng aking yumaong asawa na masyado akong mabait, masyado tolerant. Serafina, paulit-ulit niya, may mga tao na nalilito ang kindness sa weakness, at kapag nangyari yon, kailangan turuan sila ng difference. Sa 40 years ng marriage namin, siya ang protective shield ko. Alam ni Pedro ang businesses ko. Siya ang silent partner ko, pinakatiwalaang advisor. Sama-sama naming binuo ang empire mula wala. Palaging nasa shadows, palaging nagpapanggap na regular middle-class family. Pero wala na si Pedro para protektahan ako sa mga vapor gaya ni Liza. Ngayon, kailangan ko ng protektahan sarili ko. At gagawin ko ito na may style na tanging 70 anyos na babae na may 50 years business experience ang makakaya. Kinabukasan, habang nagmamayabang si Liza sa social media tungkol sa act of charity niya at offer na pautangin ako ng damit, ako naman ay nasa executive office ko reviewing numbers ng companies ko. Ang personal assistant ko, efficient na babae na si Estela, nakasama ko na 20 years, pumasok na may tray ng kape. Monthly reports, Miss Santos, sabi niya, inilalagay ang pile ng documents sa mahogany desk ko. Kamusta sales sa downtown boutique? Excellent this quarter. Well-received ang new collections at ang personal. Nag-hesitate si Estela sandali. May ilang situations na need attention. Sabihin mo. Si Liza Reyes ay may several incidents sa clients. Apparently, nag-comment siya kung sino pwede at hindi afford certain pieces. Interesting. Hindi lang ako hinya ng manugang ko. Pinapalayas pa niya ang customers ko sa snobbish attitude niya. May iba pa. Nahuli ng security cameras ang questionable behavior. Gumagamit siya personal phone niya ng hours sa work. Palagilete. At kahapon nakita siyang nagpicture sa merchandise na hindi niya binili. Bawat salita ay isa pang pako sa professional coffin niya. Estela, gusto ko schedule mo meeting ko next Friday sa lahat ng management ng downtown boutique. May specific reason. Ngumiti ako first time mula libing ni Pedro. Oras na para personnel changes. Ang linggo pagkatapos ng libing ay parang perfectly orchestrated symphony ng family hypocrisy. Ginagamit ni Liza bawat opportunity para ipaalala sa lahat kung gaano siya ka-generous sa akin, offering wardrobe at connections sa fashion world. Miyerkules umaga, tumawag si Miguel, anak ko. Nanay, sabi ni Liza nag-offer siya help sa wardrobe situation mo. Mabait siya, sagot ko submissively. Tingnan mo, nanay, alam ko si tatay ang humahawak finances. Siguro mahirap na ngayon sa'yo. Kung need mo pera, ironic. Anak ko pa ang nag-offer, pera sa akin gayong pwede ko bilhin, buong bahay niya sa cash sa personal safe ko. Huwag mag-alala, Miguel. Kakayanin ko sa pension ni tatay. Sigurado ka. Kasi sabi ni Liza, basic ang apartment mo at damit mo. Tama asawa mo. Hindi ko naiintindihan fashion gaya niya. Narinig ko satisfaction sa boses niya. Well, talaga naman kilala niya business. Nagtatrabaho siya sa pinaka-exclusive boutique sa city. Trusted talaga siya ng bosses niya. Kung alam lang niya na ako ang boss na yon. Talagang talented siya, bulong ko. In fact, expecting siya promotion. Sabi ng supervisor niya, may chance junior manager siya. Interesting info. Wala namang binanggit si Janice tungkol promotion kay Liza. Siguro imbento lang ng manugang ko para impress si Miguel. Masaya ako para sa kanya, Miguel. At alam mo ba, nanay, kapag napromote siya, mas maraming kita, mas matutulungan ka namin. Pwede pa kita isama shopping sa decent places. Bawat salita mula bibig ng anak ko ay parang panibagong saksak. Paano ko napalaki ang lalaking bulag sa cruelty ng asawa niya? Napaka-considerate mo, anak. Pagkababa, agad tinawagan si Estela. Estela, need ko info sa rumors ng promotion kay Liza Reyes. Wala, Miss Santos. In fact, sabi ng direct supervisor niya na si Dien kahapon. Considering niya probation dahil attitude sa clients. Perfect. Ready na reports na hiniling ko. Ma'am. Documented incidents, security recordings, at testimonials mula clients na nagreklamo sa behavior niya. Excellent. Gayon, one more thing. Gusto ko discreet investigate personal financial situation ni Liza at Miguel. Income,
expenses, debts, lahat. Walang tanong si Estella. Pagkatapos 20 years kasama ko, alam niya kapag hiniling ko financial info sa tao, may reason ako. Huwebes hapon, dumating results sa desk ko at better pa sa expected. Sina Miguel at Liza ay living above means nila. Apartment nila, 175,000 buwan. Higit pa sa buong sweldo ni Liza. Credit card debts higit 2,200,000. Car loan, 1,200,000. At nag-request salary advance sa Bautiki last month. Pero ang pinakamasarap na detail ay nag-apply sila mortgage para 14 na milyon house gamit imminent promotion at future raise ni Liza as collateral. Bahay ng pangarap nila, future nila, lahat nakadepende sa promotion na hindi mangyayari. Dumating ang Biyernes mas mabilis kaysa expected. Nagbihis ako ng most understated pero elegant executive attire. Black Channel suit na binili ko sa Paris noong nakarang taon, paired sa authentic Mikimoto pearls ko. Walang flashy, pero agad makikilala ng fashion expert ang quality. Alas negatibo 1:00 umaga. Dumating ako sa downtown Bautike. Bautike ko. Magandang umaga, Miss Santos. Binati ako ni Diane, supervisor. Gamit ma-read name ko gaya palagi sa publiko. Naghihintay managers sa office. Naglakad ako sa store, observing every detail. Diligent nagtrabaho employees, attending clients professionally at gracefully, maliban sa isa. Si Liza ay nakasandal sa counter. Kausap cellphone, malakas tumawa. Gusot uniform niya, overdone makeup, at completely inappropriate attitude sa sophisticated environment ng establishment ko. Girl, hindi ka mag-believe. Sinabi niya sa phone. Sobrang pathetic biyenan ko. Sabi ni Miguel kahapon pwede niya ako, isama shopping kapag na-promote ako. Imagine turuan 70 anyos babae paano magbihis. Tawa siya sa sariling cruelty, habang naghihintay patiently customer. Nagtatrabaho ako sa pinaka-exclusive boutique sa city. Super cool boss ko. Trusted niya ako talaga. In fact, gagawin niya akong junior manager next week. Lease upon lease. Fascinating. So, dumating biyenan ko sa libing ng asawa niya na parang charity case. I swear parang binili niya damit niya sa Divisoria. Sobrang second-hand embarrassed ako. Ang naghihintay customer ay lumipat sa ibang counter. Clearly annoyed sa lack of service. Alam mo pinaka-phone ni. Patuloy ni Liza, oblivious sa lahat. Akala niya elegant damit niya. Kawawa matandang babae, walang ideya kung ano true fashion. Doon ko desisyonan lapitan siya. Excuse me, malambot kong sinabi. Humarap si Liza at sandali akong nakilala. Siguro dahil hindi pa niya ako nakitang nakabihis ng apropriete. Oh, Bienan, ano ginagawa mo dito? Tanong niya. Tinakpan phone kamay niya. Clearly annoyed sa interruption. Pumunta ako mamili. Innocent kong sagot. Binigyan ako ni Miguel pera at sabi mo daw tulungan mo ako pumili appropriate. Instant nagbago attitude niya. Visible excited sa idea na turuan ako magbihis. Wonderful yan. Wait lang. Sabi niya sa kaibigan. Kailangan tulungan biyenan ko, huwag maging loghing stock. Binaba phone at tiningnan ako head to toe na may nakatagong disdain. Sage, biyenan. Una, mag-establish tayo budget. Magkano binigay ni Miguel? Kasi hindi barato dito. Hindi gaya ukay-ukay na usual mo. Binigyan ako ni Miguel, 28,000. Nagsinungaling ako. Tumawa si Liza. 28,000. Diyos ko. Sa 28,000 dito, earrings pa lang. Pero sige, tingnan natin kung ano pwede sa konti. Inakay niya ako sa accessories section. Pinakamura part ng store. Tingnan mo, Bienan. Sal ang scarves na to. 11,000 bawat isa, pero maganda. Pwede mag-add touch of class sa style mo. Pinikap niya isa scarf at condescendingly ipinakita sa akin. Kita mo quality ng silk. Ito true elegance, hindi gaya rags na usual mo. Ang scarf na hawak niya ay mula spring collection ko last year. Personal ko supervise every detail ng design niya. Maganda talaga, inamin ko. Tama. Magaling ako dito. Kaya ako ipromote ng bosses ko. Kilala nila talent ko. Noon dumating si Diane. Liza, hinintay ka ni Miss Santos sa office. Medyo namutla si Liza. Miss Santos, boss ko nandito. Dumating ilang minutes ago. Urgent daw. Kita ko panik sa mata ni Liza. Pero may tinutulungan ako client. Ako bahala sa babae. Diplomatic na intervene ni Diane. Tiningnan ako ni Liza annoyed. Bienan, may important work matter ako. Babalik ako ilang minutes para ituloy tulungan ka. Naman, dear. Attend mo important matters mo. Pinanood ko siyang nervous na maglakad papuntang offices sa second floor.
Walang kaalam-alam na diretso siya sa professional destruction niya. Habang nervous si Liza papunta office kung saan akala niya makikipag-meeting ako sa kanya bilang employee. Nanatili ako downstairs, savoring irony ng situation. Diane, trusted supervisor ko. Lumapit na may knowing smile. Kamusta performance, ma'am? Tanong niya low voice. Better than expected. Sinara niya sariling professional faith niya sa sariling salita. Nahuli ng security recordings buong phone conversation at behavior niya sa iyo. Gusto mo na ako punta, op? Maghintay pa tayo ng konti. Gusto ko maging good and nervous siya wondering na saan ako. Samantala, nag-decide ako maglakad sa store ko. Observing function niya without visible presence ko. Professional nagtrabaho employees, serving every customer courteously at knowledgeable. Maliban sa isa nakakapunta upstairs. Lumapit ako sa younger sales associate, babae na si Clara. Na-hire ko 6 months ago. Excuse me, sabi ko pretending regular client. Ano tingin mo service ng young woman kanina dito? Yung curly hair. Nervous tumingin si Clara bago sagot. Si Liza ba? Siguro siya yon nam niya. Nag-hesitate sandali babae. Clearly uncomfortable. Well, hindi ko place mag-comment sa colleagues ko. Curious lang. Mukha siyang confident. Tingnan mo, ma'am, mas tulungan na lang kita. Ano kailangan mo? Impressed ako sa diplomacy niya. Exactly type ng employee na value ko. Professional, discreet, loyal. Actually waiting lang ako someone. Pero sabihin mo, matagal ka na dito. 6 months. First job ko luxury retail. At love ko talaga. At kamusta work environment? Tumingin si Clara sa stairs ulit. Wonderful most colleagues ko. Very professional. Always willing help. Pero huminto siya. Pero hindi ko dapat sabihin. Pero some people think working here gives right treat others badly. Parang glamour ng boutique na punta head nila. Exactly suspected ko. May specific situations ba nakita mo? Well, nakita ko some employees judge customers by appearance bago serve. Parang decide nila sino pwede at hindi afford dito. Labag yon sa lahat tinuro sa training. At ano tinuro sa training? Na all customers deserve same respect at attention kahit ano itsura o bihis nila. Nasabi ng boss namin, Miss Santos, true elegance comes from respect at humility, not arrogance. Namaga pride ang heart ko. Correctly na ipapasa values ko. At least sa employees worth keeping. Mukhang wise na babae boss mo. Kahit hindi ko pa siya nakikita personally. Revs everyone sa kanya. Sabi nila from bottom siya start at built empire hard work at solid principles. Noon nakita ko si Liza bumaba stairs na may utter confusion look. Direktang lumakad sa akin. Bienan, wala pa nag-serve sa'yo. Grabe naman service, sabi niya. Clearly frustrated hindi niya nakita boss niya upstairs. Very good care sa akin nitong young lady, sagot ko, gesturing kay Clara. Disdainfully tiningnan ni Liza si Clara. Ah, bago pa yan. Wala siya alam. Ako expert dito. Matagal na ako, more experience. Discreetly umalis si Clara. Pero kita ko mata niya perfectly naintindihan niya kin person si Liza. Nakita mo boss mo? Innocent ko tanong. Hindi, mukhang umalis, pero okay lang. Siguro sasabihin lang niya promotion ko. Palagi niya ako hinahana important things. Please keep accumulating. Well, meantime, pwede tuloy natin tingnan clothes ko. Siyempre, bienan. Pero una, may important sasabihin ko. Kapag na-promote ako manager, maraming changes gagawin ko dito. Lalo customer service. Anong changes? For example, mag-establish ako dress code sa clients. Hindi pwede basta anyone pumasok dito dressed anyway. Luxury boutique ito, hindi palink. Every word more revealing. At kung hindi meet code ko, politely suggest ko sa stores more appropriate level nila. For everyone's good. Uncomfortable real clients kapag nakakita people clearly, hindi belong dito. Interesting philosophy, bulong ko. Tama. Proud boss ko kapag nakita niya improve ko image store. Siguro bonus pa niya ako initiative. Inakay niya ako sa most expensive dress section ng store. Ironically sa own most exclusive creations ko. Tingnan mo, bienan, gorgeous dresses na to. Pero obviously out of budget mo. 280,000 to, 840,000 bawat isa. Pinikap niya favorite design ko. Champagne colored gown hand-embroidered details. Kita mo quality. Ito true haute couture. May similar ako bahay. Gift sa akin important client thrilled sa service ko. Another Lee. Strictly forbidden employees accept client gifts. At personal ko review all sales reports. Lovely talaga, inamin ko, hinawakan fabric.
Pero definitely hindi para sa'yo. Need natin more realistic. Match current style mo. Dinirekta niya ako back section clearance items past seasons. Dito more in price range mo. Tingnan mo, gray dress na to mark down, 22,000. Perfect sa ladies age mo. Dress ipinakita niya ay from collection ko nga. Pero 3 years ago, design discontinued ko dahil hindi meet quality standards ko. Ano tingin mo dress na to? Tanong ko sa kanya. Honestly, hindi masyado, pero para sa katulad mo, okay na. Wala ka figure o presence para sa truly exclusive pieces. Nasaktan salita niya, pero hindi sa reason iniisip niya. Nasaktan malaman cruel at superficial na tao, nagtrabaho kumpani ko representing values ko sa public. Alam mo ba, Liza, sa wakas sinabi ko, tama ka tungkol lack of style ko. Ngumingiti triumphantly siya. Glad recognize mo. First step toward improvement. Pero may one question ako. Ano mangyayari kung someone pretend poor, pero marami talaga pera? Paano treat mo ganoong tao? Tumawa si Liza. Bienan, movies lang yan. Hindi rich people mag-disguise poor. Ridiculous yan. Pero hypothetically, kung someone pumasok dito dressed katulad mo, definitely walang pera. Impossible rich na resources dress, basically ganoon. I see. Besides, bakit rich pretend poor? Walang sense. People money gusto show. Gusto flaunt. Gaya EA clients ko. Always arrive impeccably dressed expensive jewelry luxury cars. Very logical. Kaya magaling ako job ko, Bienan. Alam ko red people. Alam ko exactly sino afford ano at paano treat accordingly. Noon, discreetly pumasok personal assistant ko, si Estella sa store. Nakita niya ako at lumapit. Ma'am, naghihintay sa iyo office. Sabi niya nang may ngiti. Strange tiningnan siya ni Liza. Excuse me, sino ka? Personal assistant ako ni Miss Santos. Matter of factly sagot ni Estella. At ano connect Bienan ko sa boss mo? Tiningnan ako ni Estella. Waiting instructions. Medyo tumango ako. Bienan mo boss ko. Completely drained color mukha ni Liza. Deafening silence pagkatapos salita ni Estella. Tiningnan ako ni Liza parang nakakita ghost. Mukha niya cycling heavy shade white to pale green. Ano? Ano sinabi mo? Stammer niya. Grasping counter para hindi mahulog. Ano narinig mo? Calm professional sagot ni Estella. Si Seafina Santos founder at owner ng chain ng Bautiquest na to. Humarap si Liza sa akin. Wide eyes. Hindi pwed. Ikaw nakatira small apartment na yon. Nagda-drive old Honda. Damit mo. 4,500,000 clothes ko. Gently interrupt ko. Dress na sobra bother sa libing asawa ko. 4,500,000. Ulit niya echo. Unable process. Same dress consider mo clearance rack material. Same, 675,000 pumps sinabi mo flea market galing. Broken gasps lumabas salita niya. Pero 2 years na ako work sa'yo. Tama. At sa 2 years na yon, multiple reports ako receive inappropriate behavior mo sa clients. Kinuha ni Estella folder sa purse niya. Gusto mo basahin reports, ma'am? Please, Estella. Think need marinig ni Liza exactly documented supervisors niya tungkol sa kanya. Slumped si Liza nearby chair. Complete shock. Report March 15. Start ni Estella. Client complaint employee Liza Reyes ignore her 20 minutes dahil determine niya client walang economic profile shop dito. Hindi. Yon hindi report April 22. 60 anyos client rated contempt at condescension. Directed only clearance items without ask preferences o budget niya. Each report slap reality mukha ni Liza. Report may 8. Employee seen using personal phone 2 hours shift, ignoring multiple customers. Kaya ko explain. Ano explain mo, Liza? Tanong ko. Tranquil boses pero heavy authority. Explain mo ba kung paano desisyon mo publicly humiliate ako sa libing asawa ko? O prefer mo explain kung paano mo desisyon value people-based appearance lang? Nagsimula luha bumagsak mata niya. Ma'am, hindi ko alam. Kung alam ko exactly, yon problem, Liza. Respect mo sa tao depend economic status nila. Kin ka lang sa think mo may pera. Lumapit ako sa kanya, maintaining elegant intimidating posture. Sabihin mo, ano iba gagawin mo sa libing kung alam mo talaga sino ako? Hindi kailanman ano. Hindi kailanman ipakita true personality mo. Hindi kailanman reveal cruel at superficial ka deep down. Openly sobbing na si Liza. Please, Miss Santos. Terrible misunderstanding to. Respect ko kayo talaga. Always respected kayo. Respected mo ako 5 minutes ago nang sabihin mo,
wala ko figure o presence where quality clothes. Yon true opinion mo sa biyenan mo. Babae nagpalakilala kay love mo. Lumakas crying ni Liza. Other employees nagsimula gather discreetly. Hindi lumalapit, pero clearly our major happening. Estela, sabi ko assistant ko, pwede basahin last report. Siyempre. Report this morning. Employee Liza Reyes recorded security cameras speaking disparagingly about client na family member pala niya. Violating multiple company privacy at professionalism policies. Dagdag ko, nagli siya non-existent promotion impress husband at nag-apply mortgage-based lay na yon. Sharp raise head ni Liza. Paano mo alam Loan? Liza, alam ko everything need ko know about employees ko. Lalo kapag family pala. Patuloy ni Estela, financial. Investigation shows debts over 3,400,000. Expenses exceeding family income 300%. Multiple unreported salary advances. Unreported, ulit ko, meaning bukod lahat. Naglika pa company financial documents. Ma'am, please, kaya ko explain lahat. Need ko pera para maintain lifestyle hindi mo afford. Flaunt wealth wala kayo habang belittling others apparent lack resources. Perfect irony situation. Si Liza, nag-mock supposed poverty ko. Siya pala truly broke. Liza, sabi ko, colder boses. Gusto ko maunawaan mo important. Hindi ako bothered hindi mo alam sino ako. Bothered ako paano mo treat person akala mo ako. Pero ma'am, bothered ako consider mo appropriate humiliate 70 anyos widow sa libing asawa niya. At bothered ako base mo respect sa tao sa presyo damit nila. Hindi intention ko. Hindi intention mo ipakita true character mo kasi exactly, yon ginawa mo. Tumingin ako kay Estela. Ready documents. Ma'am. Lahat prepared. Terror tumingin sa amin si Liza. Anong documents? Termination papers mo, syempre. Hindi, please. Need ko job to. May debts kami, payments, new house. New house plan nyo by money promotion never existed. Please, Miss Santos, swear magbabago ako. Magiging iba ako. Magbabago ka. Magiging iba ka. Lumapit ulit ako sa kanya. Liza, 32 years old ka. Kung hindi ka pa natuto treat people basic respect sa age na yan, hindi ka na matututo. Pero family ko, manugang mo ako. Exactly. Manugang kita. Kaya more unforgivable behavior mo. Inabot ni Estela folder sa akin. Termination documents, ma'am. Salamat, Estela. Kinuha ko folder at ipinakita kay Liza. Eto termination letter mo. Effective immediately. Hindi mo pwede gawin to. Personal revenge to. Personal revenge. Soft law ko. Liza, simple application business policy to. Customer mistreatment. Misuse work time. Lies official documents. Multiple violations code of conduct. Pero need ko job. Asawa ko, asawa mo malalaman money, things today. Interrupt ko. Including kaano treat asawa niya nanay niya, kapag akala no one important watching. Desperate sobs na luha ni Liza. Please, beg ko, one more chance. Chance mo na, Liza. 2 years working here mo na. At lalo day ng libing pwede mo choose show compassion instead cruelty. Pero hindi mo alam. At yon exactly point. True character mo shows kapag akala no consequences. Estela, sabi ko assistant ko, habang sobbing patuloy si Liza. Please call security escort employee out building. Hindi, wait. Scream si Liza. Desperate stand up. Hindi pwede matapos ganyan. Family ako. Family behaves mutual respect, Liza. Desisyon mo break yon. Swear magbabago ako. One last chance. Gaya chance binigay mo sa akin day ng libing. Gaya consideration ipinakita mo nang gawin mo most painful moment life ko, personal show superiority mo. Lumapit si Liza kamay clasped, literally begging, Miss Santos, please think about Miguel. Think anak mo. Kung kunin mo job ko, sirain mo marriage namin. Sirain ko marriage nyo. Genuine disbelief tiningnan ko siya. Liza, ikaw sirain marriage mo day decision mo publicly humiliate nanay asawa mo. Pero hat niya ako. Hindi niya may intindihan. Perfect maintindihan niya. Lalo kapag ipakita ko security recordings today. Further fell mukha niya. Recordings. Every word sabi mo tungkol sa akin. Damit ko. Suppose la class ko. Every cruel comment phone mo thinking no one important listening. Discreetly intervene si Estela. On way security, ma'am. Perfect. Tumingin ulit kay Liza. May approximately 5 minutes ka clear locker mo at isurrender employee badge mo. Abuse of power 2. Family persecution. Abuse of power. Hardened boses ko. Liza,
Abuse of power nang humiliate mo 70 anyos babae front entire family mo dahil akala pwed mo without consequences. Pero may millions ka. Job lang to akin. At fault kanino yon? Pinilit ko ba kayo live beyond means nyo? Pinilit ko ba limo non-existent promotions? Sinabi ko ba apply loans-based fantasies? Timidly lumapit si Clara. Yung employee kanina kausap ko. Ma'am, need nyo anything? Clara, gusto ko observe mo carefully to. Lesson to BLY treat all customers same respect. No matter itsura nila. Peer hatred tiningnan ako ni Liza. Gagamitin mo to lessons. Exactly. Behavior mo perfect example future training sessions, what not to do. Humiliating to. Humiliating. Loko without humor. Liza, humiliate mo ako libing asawa ko front family, friends ko, people known ko decades, at ginawa mo for sport. Trying help lang ako. Help ako. Tawag mo classless. Sabi everyone look ko dukha. Other employees gathered closer. Fascinated drama unfolding. Kita ko faces nila mixed shock at satisfaction finally consequences toxic behavior ni Liza. Miss Santos, intervene si Diane supervisor ko. Gusto mo document incident to share other branches. Excellent idea, Diane. Serve warning consequences mistreating customers. Desperate tumingin si Liza kay Diane. Diane, alam mo good worker ako. Say something. Compassion at disappointment expression tiningnan siya ni Diane. Liza, multiple warnings na binigay ko attitude mo clients. Lalo older ladies. Pero never thought. Never thought ano. Older ladies deserve respect. May pera pa sila kaysa appearance. Connected important people. Hindi yon. Ano yon, Liza? Direct tanong ko. Explain philosophy life mo. Explain bakit okay mistreat people consider mo inferior. Hindi ko consider inferior sila. Bakit triat mo ako ganoon? Bakit? Huminto siya clearly unable answer without admit true nature niya. Kasi akala mo pwede without consequences. Komplete ko para sa kanya. Kasi akala mo poor old lady lang ako, walang power fight back. Noon dumating 2 security guards. Miss Santos. Please escort Miss Reyes habang gather personal belongings niya. Wala na siya work dito. Slump shooters naglakad si Liza locker niya. Escorted security. Pero bago abot, humara ulit sa akin last time. Ano sasabihin mo kay Miguel? Truth sasabihin ko, Liza. Ipakita ko exactly sino woman pinakasalan niya. Love niya ako. Hindi niya care. Hindi niya care wife niya humiliate nanay niya father's funeral niya. Hindi niya care limo job mo secure loans. Hindi niya care desperate financial situation niyo dahil fantasies grandeur mo. Wala answer si Liza. Habang clear locker niya, tinutukan ko employees witnessed everything. Gusto ko understand nyo all important. Sabi ko, sa stores ko, treat every customer para most important person world, regardless bihis o pera appearance nila. Solemnly tumango lahat. At alam nyo bakit? Timidly raise hand si Clara. Kasi right thing gawin. Exactly, Clara. Kasi right thing. Pero also kasi never natin alam sino person front natin. Gaya nyo today. Tanong another employee. Gaya ko today. Pero more important, gaya anyone walk door na yon. Every customer deserve respect, kindness, professional attention. Lumapit ulit si Estella. Ma'am, gusto mo prepare meeting Miguel this afternoon? Estella. Oras na malaman anak ko whole truth. Narinig ni Liza habang stuffed belongings niya bots. Run toward me. Hindi, please huwag sabihin kay Miguel anything. Ako explain sa kanya. Mag-explain ka more, Liz. Hindi, truth sabihin ko. Anong truth, Liza? Truth paano mo triat ako? Truth debts mo. Truth fake promotion. Lahat. Lahat sabihin ko sa kanya. Too late. 2 years mo tell truth. Opportunity mo apologize after leaving. Choose mo Lee every time. Escorted guards siya exit. Carrying bots belongings niya. Last moment, turned yelled siya. Hindi pa tapos to. Fight ko to. Please do. Calm kong sagot. Interesting kung paano mo explain behavior mo, Judge. Judge. Liza. Defamation. Hostile work environment. Fraud business documents. And now evidence keep busy court years. Completely white mukha niya bago finally ushered guards out building. Once gone, silence filled Bautic. Employees tiningnan ako mixture respect, admiration, little fear. Well, sa wakas sinabi ko, think learned all valuable today. Lumapit si Diane. Miss Santos, gusto mo call AR start replacement process. Pero gusto ko new employee more rigorous interview. Lalo values customer service. Siyempre. At Diane, gusto ko immediate promotion si Clara.
Exemplary professionalism niya today. Blushed at timid smile si Clara. Salamat, Miss Santos. Huwag thank yet. With promotion more responsibility. Umalis ako bautik feeling strangely empty. Complete revenge plan ko. Pero now face hardest part. Explain anak ko bakit destroy ko career wife niya. Pero later yon. For now, prepare evidence ipapakita ko kay Miguel afternoon na yon. Alas negatibo 5 hapon. Dumating si Miguel apartment ko. Distraught mukha niya. Receive call ko 2 hours earlier urgently, ascom kasi need talk important concerning Liza. Nanay, ano nangyari? Umuwi si Liza crying. Sabi unfairly fired siya, at may kinalaman ka daw. Umupo ka, Miguel. Magbabago mani, things sasabihin ko sa'yo. Umupo anak ko sofa nilalaruan niya child. Placecom advice teenage years niya. Ngayon 35, completely lost mukha niya. Nanay. Something strange sabi ni Liza. Sabi niya own mo boutique work niya. Impossible, diba? Deep breath ako. Miguel, entire life mo. Kept secret true nature family wealth namin. Ano mean mo? Stand up ako walk secret study ko. Sumama ka. Oras na makita mo sino talaga nanay mo. Pag open ko hidden door behind bookshelf. Gasp si Miguel. Confusion to astonishment expression niya, nakita private office ko filled business documents, contracts, photos bauticus ko. Ano lahat to? To, anak ko, empire built namin tatay mo last 40 years. Ipinakita ko property certificates, 17 bautikis. Contracts 3 textile factories. Bank statements figures never imagined niya. Nanay, millionaire tayo. Miguel, very rich tayo. Rich na most life mo. Pero bakit? Bakit ganoon buhay natin? Bakit never sinabi? Kasi gusto ko ikaw at Bella grow up real values. Gusto ko understand you value hard work. Humility, respect all people. Collapsed si Miguel chair. Hindi ko believe. All time. Chance mo show true character mo without corrupting influence money. At alam ni tatay mo partner ko everything. Sama-sama decide keep secret until appropriate time reveal. At kailan appropriate time, kapag demonstrate mo handle responsibility. Kapag show mo values firmly established. Mixture admiration resentment, tiningnan ako ni Miguel. At ano connect to fearing kay Liza? Yon question waiting ko. Kinuha ko folder prepared ni Estela, all evidence. Miguel, wife mo working one bauticus ko 2 years. Sa 2 years na yon, repeatedly demonstrate mistreats clients based appearance lang. Hindi pwede true yan. Hindi. Pull out first report ko. Documented dito paano ignore wife mo 60 anyos lady kasi feel niya walang appropriate economic profile shop store. Binasa ni Miguel report, frowning. To misunderstanding siguro. Misunderstanding. Pull out next document ko. At 2. Each report clear pattern discriminatory on professional behavior. Pero most important, Miguel, hindi what she did work. What she did sa akin. Ano ginawa niya sa'yo? Day father's funeral mo. Wife mo decide publicly humiliate ako dahil claudes ko. Call ako classless. Sabi ko dukha. Mock dress ko, front whole family. Namutla si Miguel. Nanay. Sabi ni Liza trying help lang daw sa'yo. Help ako. Akala mo help kapag sinabi niya pathetic ako. Embarrassing family, look ko beggar. Nanay, hindi ko. Akala ko trying help lang. Akala mo okay sumuntri at nanay niya ganoon, kasi assume mo tama siya lack class ko. Hindi yon. Bakit hindi mo defend ako? Wala answer si Miguel. Alam mo ba ano pa discover ko today? Patuloy ko, pull out financial reports. Wife mo lying non-existent promotion. Kayo nag-apply mortgage-based future income never materialize. Paano mo alam yon? Kasi businesswoman ako, Miguel. Kapag attack ako, investigate everything about person na yon. Ipinakita ko documents detailing debts nila. Excessive spending, desperate financial situation. Over 3,400,000 credit cards owing nyo. Apartment nyo cost more entire salary ni Liza. Constantly requesting salary advances kayo. Buried face hands niya si Miguel. Diyos ko, wife mo living completely. Flaunting wealth wala nila habang making phone others apparent lack resources. At ngayon ano mangyayari? Ngayon, Miguel, decide ka kinman gusto mo maging. Ano mean mo? Kaya mo stand woman humiliate, nanay mo father's funeral mo. O acknowledge mo married someone hindi share family values natin. Nanay, wife ko siya. At nanay kita, babae nagpalaki sa iyo. Nagturo respect at dignity. Sacrificed many comforts, sure education values kayo. Tahimik long time si Miguel. Ano gusto mo gawin ko? Wala akong gusto gawin mo,
Miguel. Gusto ko own decision mo based what know mo now. At kung choose mo stay kay Liza, live consequences choice na yon. Anong consequences? Consequences choosing someone believe appropriate, humiliate older people for sport. Stand up si Miguel walk window. Falling apart entire world ko. Hindi, Miguel. False world mo falling apart. No opportunity build something real. Tulungan mo ba ako? Always tulungan kita, anak. Pero only kung prove mo deserve help na yon. Paano? Showing mo man race ko still exists, beneath wife's toxic influence mo. Tears eyes turned si Miguel sa akin. Nanay, sorry talaga hindi ko defend kalibing. First step yon, Miguel. At second step decide mo kung gusto mo remain married woman think okay mistreat vulnerable people. Slowly nod si Miguel. Need time think. Syempre, pero Miguel, time think mo hindi infinite. Some decisions hindi pwede postpone forever. 2 days after confrontation ko kay Miguel. Ring phone ko 6 morning. Si Bella, anak ko, frantic sound. Nanay, ano ba nangyayari? Tumawag si Miguel crying midnight, sabi millionaire ka daw, at fired si Liza job mo. True to. Magandang umaga, Bella. True. Paano true? Kailan pa rich tayo? Bakit never sinabi mo? Bella, punta ka home this morning. Oras na malaman mo truth din. Nanay, total shock ako. Sabi ni Miguel Bautikis, money, what Liza did dad's funeral. Hindi ko process. Kaya kailangan mo punta. Manny explain. 2 hours later. Sitting si Bella, living room ko looking same documents, shown ko kay Miguel. Completely different reaction niya brothers. Nanay, bakit never trust mo kami? Trust kita, Bella. Trust kita become good people without corrupting influence money. Pero pwede better life natin. Pwede private university ako. Better opportunities, at same person ka pa ba now? Pause si Bella, thinking, hindi ko alam. Alam ko. Grow up kayo privileges hindi appreciate nyo. Sense superiority damage character nyo. Pero tingnan nangyari kay Miguel. Married horrible woman despise natin. Exactly point ko, Bella. Choose ni Miguel si Liza, kapag akala middle class family tayo. Tells me something character niya need examine. Ano mean mo? Mean perhaps attracted si Miguel kay Liza precisely represent status, at sophistication feel lacking niya. Frowned si Bella. Deep yan, nanay. 70 years observe human behavior ko, darling. At ako, ano think mo choices ko? Ngumiti ako. Choose mo elementary school teacher. Work low income children. Married good man teacher din. Values mo right place. So now inherit ko lahat to. Kayo ni Miguel inherit everything. Pero only kung prove manage responsibly. At kung choose si Miguel stay kay Liza. Very good question yon, Bella. Noon ring phone ko. Si Estela assistant ko. Miss Santos, nandito si Liza Reyes main office. Sabi urgent need speak sa'yo. Nandito si Liza. Ma'am. Agitated siya sabi, hindi alis until listen mo siya. Tiningnan ko si Bella. Gusto mo meet sister-in-law mo more authentic circumstances. Ano mean mo? Nandito si Liza office ko. Probably big job back. Gusto ko sumama sa'yo. Perfect. Oras na makita mo exactly kin person pinakasalan brother mo. 1 hour later, arrived kami ni Bella executive office ko company's main building. Space never seen children ko. Marble floors, floor-to-ceiling windows panoramic view city. Designer furniture. Original artwork. Diyos ko, nanay, whispered si Bella. Breathtaking to. 4 years hard work, darling. Met kami ni Estela lobby. Nasa waiting room siya. Since 8 morning siya nandito. May sinabi ba? Only need speak sa, your terrible injustice sabi, hindi alis until listen mo siya. Perfect. Send siya office ko 5 minutes. Settled kami ni Bella office ko. Ako behind mahogany executive desk ko. Bella side chair observe entire interaction. Pag-usher ni Estela kay Liza. Evident transformation niya. Wala na arrogant self-assured woman funeral. Deep circles eyes niya. Smudged makeup. Wrinkled clothes parang natulog ganoon. Miss Santos, agad sinabi niya. Salamat nakipagkita sa akin. Alam ko terrible mistakes ginawa ko. Pero need understand situation ko. Umupo ka, Liza. Noon niya notice si Bella. Bella, ano ginagawa mo dito? Hello, Liza. Nandito ako learning people's true character. Flushed si Liza, pero turned back sa akin. Ma'am, came ask second chance. Alam ko behave badly ako. Pero pwede change. Pwede change ka. Completely. Pwede iba ako. Liza,
Exactly sabihin mo ano think wrong mo ginawa. Well, hindi ko dapat speak ganoon tungkol sa your work. Yon lang. At hindi dapat use phone work hours. Anything else? Felt moment si Liza. At hindi dapat late ako. Exchange glances kami ni Bella. Truly hindi understand gravity ginawa niya si Liza. Liza, patiently sinabi ko. Ano tungkol leaving? Leaving. Leaving asawa ko. May recall specific day na yon. Well, trying help image mo. Help ako. Akala ko kung give advice dress better. Interrupted siya ni Bella. Liza, talaga think publicly humiliating someone helping. Hindi ko humiliate siya. Honest lang ako. There, sabi ko kay Bella. Real problem. Hindi believe anything wrong ginawa niya. Pero pwede learn, desperate insist si Liza. Pwede customer service classes. Pwede therapy. Whatever takes. At bakit gawin mo lahat yon? Kasi need job. Huge debts kami. House gusto namin boy. Het ni Miguel ako kung lose everything because ko. Interesting, murmured ko. Hindi mo mention remorse hurting ako. Siyempre feel remorse ako. Remorse hurting ako o remorse consequences brought upon mo. Opened mouth si Liza. No words. Kasi very important difference two things yon, Liza. Feel bad hurting you ako. Kailan start feel mo yon? Libing kapag call mo ako classless o kapag nalaman mo sino talaga ako. Started CRY si Liza. Please, Miss Santos, huwag punish lifetime one mistake. One mistake. Stand up si Bella chair niya. Call mo humiliating 70 anyos widow husband's funeral niya mistake. Bella, please. Hindi, Liza. Married brother ko 2 years ka never once show genuine respect nanay ko. Hindi true yon. Pull another document this ko. Reports dito 3 family gatherings dismissive comments mo task ko. Clothes ko. House ko. Yon casual comments lang. Casual comments revealed true opinion mo sa akin. Desperate turned si Liza kay Bella. Bella, kausap nanay mo. Sabihin mo give another chance ako. Bakit gawin ko yon, Liza? Kasi wife brother mo ako. Family tayo. Family treat each other respect. Firm response si Bella. Something never understood mo. Pero pwede learn ako. Sa 32 years old, tanong ko. Liza, kung hindi pa learn basic respect others point life mo. Hindi na learn now. Hindi fair yan. Hindi fair. Stand up desko approach siya. Alam mo ano hindi fair, Liza? 70 anyos babae endure public humiliation most painful day life niya. Alam mo pa ano hindi fair? Employees ko work someone constantly make feel bad themselves. Never ano. Never sabi colleagues mo certain clients, hindi belong boutique. Silent si Liza. Never comments people's status-based appearance lang. More silence. Liza, problem hindi mistakes ginawa mo. Problem behavior mo revealed true character mo. True character ko pwede change. Hindi, Liza. Behavior mo pwede change convenience. Pero character mo formed na. Broke down completely. Uncontrollable sobbing siya. Wala na ako magagawa. May magagawa ka. Lifted head niya, hopeful. Ano? Pwede honest kay Miguel sino talaga ikaw. Ano mean mo? Pwede sabihin mo married mo siya kasi think mold mo siya. Always see family niya inferior. Limo job mo impress siya. Hindi true yon. Hindi. Explain bakit never invite Miguel work events mo kung successful claim mo. Couldn't answer si Liza. Explain bakit never introduce ako bosses mo kung good relationship claim mo. Total silence. Explain bakit Lee promotion never existed. Gusto ko proud si Miguel sa akin. At humiliating nanay niya supposed help, yon. Finally understood no escape si Liza. Liza, firm pero not cruel bosses ko. Give ko one last opportunity show dignity situation to. Ano mean mo? Uwi ka. Sit down kay Miguel, tell complete truth sino ikaw, what done mo, bakit ginawa mo. At kung gawin ko yon, give back job ko. Hindi. Fell mukha niya. Ano point yon? Kasi right thing gawin, Liza. First time long time. Opportunity do something simple because right. Pero need work ako. Find another job ka. Pero never work any companies ko again. At kung leave ako ni Miguel, decision niya, yon based complete information. Slowly rose defeated si Liza. Win ka, Miss Santos. Destroyed mo ako completely. Hindi, Liza. Destroyed mo sarili mo. Simply refused to remain victim mo. After left siya, silence kami ni Bella several minutes. Nanay, finally sabi ni Bella. Think leave niya si Miguel. Hindi ko alam, darling, pero hope ko. At kung hindi, no ko hindi ko raised man akala ko raised ko. That night, called si Miguel.
Broken tired boses niya. Nanay, sabi ni Liza, everything sa akin. Everything. Lease job niya. Debt hidden niya. Truly thinks niya family natin. At sabi pa niya something else. Ano? Sabi niya entire marriage namin. Never feel niya good enough ka para sa akin. Broke little heart ko. I see. Nanay, sorry talaga blind ako. Sorry failed ka need mo most. At ano gawin mo now, Miguel? Already done ko. Ask divorce siya. Mixed relief sadness feel ko. Kamusta feel mo? Devastated. Pero liberated din. Parang carrying weight hindi ko alam. Normal yan, anak. Pwede punta bukas sayo. Many things need talk ko sayo. Siyempre, Miguel, always. Next day, 2 children ko sitting living room ko. Fully our truth family natin. Strange after years secrets everything open. Nanay, sabi ni Miguel, want formally apologize not just not defending kalibing. Pero all years hindi fully appreciate what done mo kami. Want apologize din ako. Ad ni Bella, questioning decision mo keep secret. Understand now gave kami something more valuable money. Gave kami real values. Accepted apologies nyo. Pero hindi necessary. Acted kayo information time nyo. At now ano? Tanong ni Miguel, paano proceed tayo? Ngayon, sabi ko, stand up walk desk ko. Oras na learn inheritance nyo. Ipinakita ko documents prepared years ago. Dividing empire equally them. Pero specific conditions. Miguel, inherit mo Bautiquez textile factories. Pero may condition. Ano yon? Work business 5 years. Starting bottom. Learning every aspect operation bottom floor salesman. Gusto ko understand deal all types customers. Earn respect employees. Build something hard work. Solemnly nod si Miguel. Accept ko. Bella, inherit mo real estate properties financial investments. Pero different condition mo. Ano yon? Gusto ko significant portion inheritance. Yon use mo create charitable foundations. Especially education low-income children. Tears-filled eyes ni Bella. Nanay, perfect yon. Pero both kayo one additional condition non-negotiable. Ano yon? Unison tanong nila. Never ever use wealth nyo mistreat other people. Money giving kayo comes responsibility use uplift others. Not belittle them. Siyempre, nanay, sabi ni Miguel. At kung ever discover using position humiliate or belittle someone, lose entire inheritance immediately. Understood, both sabi nila. 6 months later, sitting office ko reviewing monthly reports, nang pumasok si Estela smile mukha niya. Ma'am, may visitor ka. Sino? Si Miguel. Pero think see yourself mo. Walked si Miguel office ko. Pero hindi look Miguel kilala ko. Wearing floor salesman's uniform boutique. Different energy ayos niya genuine smile mukha niya. Hey, nanay. May minute ka talk 1 employees mo. Siyempre. Kamusta first month mo? Hardest job ever done life ko, at most gratifying din. Sabihin mo. Yesterday, served ako woman came dressed very simply. We daw gaya mo clearly, walang much money. Old instincts ko told direct clearance section. At ano ginawa mo? Give exact same treatment any other client. Show whole store, explain quality. Make feel most important person world. Bout 2,800 scarf siya. Pero nanay, priceless smile mukha niya. Sabi niya years na since anyone treated kindness ganoon store. Swell pride heart ko feel ko. At kamusta feel mo yon? Parang finally understood what you and dad tried teach me all years. Moment na yon. New right decision ko. Pain Elias funeral, public humiliation, destruction career ni Liza. All worth it reach moment to. Miguel, sabi ko sa kanya, proud tatay mo man become mo. Proud ka ba sa akin? Immensely. Came around desk ko took hands ko. Nanay, something else want tell ko. Ano yon? Salamat not letting stay married woman not respect mo. Salamat teaching real love includes defending people love mo. Especially kapag hindi defend themselves. At Liza, hard-working department store now. From no, struggling financially siya. Pero hindi responsibility ko yon. Feel bad ba now? Feel bad time lost blind true nature niya. Pero hindi feel bad natural consequences actions niya. 3 months later, unexpected call receive ko. Si Liza. Miss Santos, alam ko probably ayaw mo kausap ako. Pero wanted dank ako. Thank mo teaching hardest lesson life ko. Showing actions real consequences. At ano learn mo, Liza? Respect hindi based how much money someone has. True elegance comes how treat people. Especially those can't help anyway. Glad hear yon, Miss Santos. Alam ko hindi deserve forgiveness mo. Pero wanted no genuinely regret all pain cost mo.
At lesson taught mo made better person ako. Hung up phone, feeling complete peace ako. Sweet revenge, peo true satisfaction knowing protected values husband ko at built lifetime. That night, watched sunset office ko, doubt Elias. Love ko, whispered ko. Finally learned defend myself. At children natin just fine. Arrive justice, not just vengeance, peo education. At most important lesson all. Nagustuhan mo ba story ko? At anong city ka listening? Meet tayo comments. Kung nagustuhan mo story, pwede support ako send super thanks para continue bring more stories gaya nito. Maraming salamat sweet support nyo. Excited ako comments nyo story. Sa screen, makikita nyo 2 new life stories highly recommend ko. Marami pa channel ko. Huwag kalimutan subscribe. Kita-kits next life story. With love and respect.